Parang extra to eh. Alam ko binyag na. I think this one. So may bago tayong package na galing Blue and Yellow Store na ang PlayStation DualSense Edge controller, na tignan natin kung anong difference na ito sa normal na DualSense controller. Samahan nyo ko yan, box to ngayon. Ang laki ng difference na ito sa normal na DualSense controller. Then, grabe yung details. Makikita nyo. Makikita nyo yung mga buttons dito. Yung mga shapes. Then, may extra na siya. Mga buttons. Mappable buttons sa tatawag dito. Then, may extra buttons din dito. Ito yung mga attachments niya. Tingnan natin isa-isa. Wait lang. Paano to? Bruh! Kasama siyang 4 na analog stick. Hindi ko sure ganun tawag pero baka yun. Bruh! Medyo... hindi. 6 ang kasamang analog stick. Hindi. Ano to? Huh? Ito yata yung mga extra mappable buttons niya. Then, may kasama rin siyang wire for para ma-connect. Yeah, type C to C. C to C to for sure. Hindi. USB to C. May kasama siya. Then, yung case niya actually napakaganda eh. Sobrang hard case. Pero glossy matte finish siya. Then, kung ako, parang kung may handle lang to, baka binitbit ko na to. Wala siyang handle eh. Pero magandang case siya for pang flex na rin siguro sa mga other gamers. Try natin i-attach yung mga check natin yung mga hindi ko sure eh. Bruh! Ano ba to? Pakahirap naman nito. May mga letters naman dito. Then may guide naman per attachments. So dito LB, RB. Parang extra lang to eh. Alam ko madadagdag nyo to sa settings pag naglalaro sa games. Para extra buttons. Mas bagay to sa mga FPS yata tawag doon, yung mga naglalaro siguro ng mga Apex, Call of Duty, then mga other fast pacing na games. Ako more on Apex, so siguro malaking bagay para sa akin yung ganito. And may release pala dito, try natin. Hindi kasha ang daliri natin. Ito, try natin na. Medyo mahirap Ayun! Binyag na. Ano ba ito? Ayun, hilahin niya lang. May itsura ng loob. Most likely pag ginasa ko yung manual, makikita ko na kung paano. Ay, ito. May manual. Ayan.
may sariling housing yung charger mismo. Ayun, okay. May sariling housing. Tapos lock lang para safe. Then sasalpak na lang dito. Ayan. Para dun pala yun. Sorry. Bago nagbinta ka. Ito pala, pwede rin lagay dito. Ayan. Mamimili ka lang kung anong trip mo na buttons. Ang problema ito. Pag babalik niya, lock na lang uli lagi para safe. Saan na ata? Ayan. Angat dito muna sa taas, pasok, then lock sa baba. Ayan. Ayan, mga trip ng buttons. Pero most likely, baka ito ako. Since malaki kamay ko, hindi ko masyado ma-enjoy. Though, parang same lang naman. Pero parang feel ko mas okay ito since flat surface. Ito kasi parang bulky niya. Enjoy yung details ng PlayStation DualSense Edge. Solid tong case. Try na natin ngayon yung connector dito sa controller. Ayan, para makapag-sync siya sa PS5. Ayun, nakakonect na. Updating lang, DualSense Edge wireless controller device. May customizable back buttons and L to R2 stop sliders with adjustable stroke lengths. Function buttons for quick access and replaceable stick modules and stick caps. Then, ayan yung mga ibang details niya. Basahin nyo na lang. Bumili na lang kayo. Tingin-tingin na lang kayo dyan. Ito parang button na to, FN, is like function button siya. So, pwede mo siya gawa ng shortcuts. And, katulad nito. So, per button, pwede ka maglagay ng shortcut sa bawat. Hindi ko siya gawa ng mga access controls. So, yan, got it. And, tara, start na. Try natin sa Apex Legends. Ito pala yung nasa likod. May makikita kayong dalawang parang ina-adjust dito. Then baba nyo, ayan, for example, ito ngayon. Na mas nababaon yung L2. Then dito, sample natin, ibaba natin ng onte. Ayan. Nabawasan yung pagkabaon. Ayan, makikita nyo yung difference. So, isagad natin to uli. Ayan, sagad natin to. Then, ayan, mas onte. So, parang malaking advantage to sa mga nagbabarilan or medyo fast-paced na game. At least di na kailangan i-down yung button. So, mas mabilis yung kanyang pagka-barrel. Kaya bagay talaga to sa FPS or mga barilan laro. Kaya, basically, cheat code to sa controller. Kasi ang dami ng features, may extra buttons. Ito yung panlaban sa mga keyboard warriors na mga nag-PC. Ayun, na-configure na natin yung controller since kailangan natin ma-adjust muna sa mismong settings ng PlayStation. Ito, papakita ko sa inyo kung saan. Kung tayo sa mismong settings, sa accessories, then ito, DualSense Edge, then custom profiles, tapos mag-create lang kayo ng tapos i-function button nyo na lang din para at least siguro hanggang 4 pala pwede na kung anong controls yung gusto nyo.
Sa akin, ang ginawa ko, ito yung ginawa kong extra na L2 button tsaka R2 button. Since parang hindi na ako masyado nag-move kesa yung magaganyan-ganyan pa ako or gaganyan-ganyan. Andito na yung kumbaga sakto na siya. Ayan. Konting movements na lang. Ayan, na tayo. Ayan. Panoorin nyo tong game, rank game ng Apex. Pakitaan ko kayo ng skills ko ng Bangalore kung gaano ako basura maglaro. Medyo matagal-tagal na akong hindi nakapaglaro na ito. Parang marinig yata ako ng mga tao doon. Sana walang gumamit ng Bangalore. Yan! Makikita niyo yung stats ng Bangalore. After. Tutok mo. Oh, 430 kills. 3, simula season 1 yan. Hindi na natagdagan. Oh, a shooting star! Let's go that way. Target over there. Attention. First blood. First blood. Sunod lang muna kayo. Ang focus. Para di kayo mabash ng kakampi nyo. Enhance your weapon to enhance your survival. Simon, I learn. They're in the ring. Check natin kung kaya. Ano natin ang mga gamit. Basic. Invisible power. Enemy don't disappear. Up in the chimney. Throwing thermite. Return to me. I've got a new upgrade to quick. Seconds. Bring it close. Over here. Double time. Prey spotted here. Sabi ko sa inyo, basura ako maglaro. Please, place number 10, rank up na rin yan. Contact with target. Yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa vlog. See you!